I don't see anything wrong na pagbabawalan ng politiko na mag-distribute ng pondo na DSWD. Hindi po natin pondo yan DSWD, AX na yan. Dismayado si Senator Erwin Tulfo sa pagkabigo ng Kongreso na maipasa ang isang social welfare priority bill sa special session. Hindi kasi naratipika ang panukalang layong isabatas ang Assistance for Individuals in Crisis Situations o AICS. Ito ang programa ng Social Welfare Department na nagbibigay tulong sa mga kababayan nating humaharap sa krisis. Giit ni Tulfo, hindi pumirma ang mga miyembro ng Kamara sa panukala dahil sa umunoy pag-alma sa anti-EPOL provision na nagbabawal sa mga politikong mamigay ng ayudang galing sa DSWD. Unfortunately, we are on a deadlock. Ayaw pong pirmahan at gusto po nilang nakikiusap po na pag-aralan pang mabuti. Ginawa na po natin yan last year during our BICAM sa budget. Tingin ni Tulfo na dati ring kalihim ng DSWD, tumutol ang mga kongresista dahil hindi umano nila ito magagamit sa eleksyon. Ako naririnig ko na ho yan na laging ginagamit po yung AX na yan sa pamumudmod sa mga kababayan natin ang kapalit po ng kanilang boto. We are trying to stop that tradition. Sa isang panayam, itinanggi ng pinuno ng House Committee on Social Services ang mga paratang ni Tulfo. Ayon kay Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario, hindi nila hinaharang ang anti-EPOL provision. Wala rin aniyang balak ang mga kongresista na gamitin sa politika ang AICS. I think it goes without saying na super 100% support kami sa anti-EPOL provisions. We want to discuss it to at least know the essence, to further strengthen it. Well, the main provision talaga was the penal process, no? At least yung mga how do you punish those who use or politicize yung AICS. Sabi ni Almario, hindi na nila isinama ang anti-EPOL provision sa kanilang bersyon dahil nakasaad na rin naman ito sa batas na nagtatag sa 2026 budget. Nagkaroon na raw ng internal discussions ang Kongreso bago pa ang sesyon kahapon, pero para sa kanya, kailangang magkaroon ng Fiscal Bicameral Conference Committee o BICAM. It's part of the reconciliation and the in the formative process of legislation. I don't think it makes sense to call it a deadlock agad-agad. If it gets delayed, it gets delayed. For as long as it gets passed the right way. Dahil naka-adjourn sinidya na ang Kongreso pagkatapos pa ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo, posibleng maisabatas ang AICS bill. Sabi ni Almario, tinitimbang pa nila ang kanilang option sa Senado at handa raw silang makipagpulong sa kanila bago pa ang SONA. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.